At mula sa Cavite, dumako naman tayo sa Quezon City. Ang resulta ng eleksyon sa Quezon City, makakapanayam natin si Anjo Iliana, ang nahalal na konsehal ng 5th District ng Quezon City. Good morning, Anjo. Good morning, Cara. And kanina pa tayo nagkakwento. Oo nga, congratulations. Congratulations. Thank you. So, naging councilor ka sa Parañaque. Ngayon, councilor ka naman sa Quezon City. Saan ka na talaga? I became councilor, two-term councilor po ako ng Parañaque City and vice mayor. So 3 terms po ako naglingkod sa Parañaque. At ngayon, QC yan naman. ang tanong sa akin lagi, anong ginagawa mo sa Quezon City? Right. I was born and raised in Quezon City. Lumipat ako sa Parañaque some time ago kasi nga medyo may gulo nangyari. And I came back nung nanalo na yung kapatid ko, si Ryan. Sabi ko, Ryan, noong 2010, iwan ko na sa yung Parañaque. I'm going back home in Fairview. Nagkataon naman na yung District 2 ng Quezon City, nagkaroon ng redistricting. Nagkaroon ng District 5 ang Fairview, Novaliches. So, nagdasal ako doon. Sabi ko, Lord, sign ba to na gusto mo ako maglingkod dito ngayon? So, I ran, I won, and it was mahirap yung laban ko kasi I was alone and I was against the administration. So, I'm very thankful sa tao na nagtiwala sila. Ang pinakamahirap lang explain. Sa Fairview, walang problema. I grew up there. Ang pinakamahirap sa Novaliches, I had to explain to everybody na ako po ay lumaki dito. Batang Quezon City po. Yun nga ang tatanungin. Kasi people know you from Parañaque. Sa politika kasi, kilala ko from Parañaque. So, sasabihin, anong alam mo sa Quezon City? Correct. Pero yun nga, I grew up here. And mas matagal ako sa Quezon City. Actually, visitor ako sa Parañaque. Hindi naman ako nagsisisi na tumira ako sa Parañaque. I serve them well. I love the people of Parañaque and I still feel na gusto pa rin nila ako. But yun nga, nung nanalo si Ryan, sabi ko, ito na yung sign. I leave it to Ryan. I go back home. Actually, retired na ako. I didn't want to go back to politics kasi I'm enjoying my life with my family, my kids. And sa Itbulaga naman, yung mga Dabber Cats namin, nag-enjoy naman kami. Kaya lang, dumating nga yung day na tinanong ako ni Senator Tito Soto, Jo, saan ka mauwi ngayon? Balik na akong Quezon City. Tama-tama. Meron bagong mga district sa Quezon City. So, I prayed, pinag-isipan ko mabuti. At the same time, this was, to tell you the truth, bago nagkagulo noon sa amin noon, I had plans of running sa Quezon City, sa Fairview noon, District 2. So ngayon lang nagkatotoo after more than a decade, nagkatotoo yung unang pangarap ko maglingkod sa bayan ko ng Quezon City. So nag-3 terms ka sa Parañaque, may balak ka rin bang maglingkod ng ganun kahaba dito sa Quezon City? Yes, I want to finish yung 3 terms, hopefully. This is my higher position? No higher position for you, just councilor. I love Speaker Belmonte, I love Herbert Bautista, I love Joy Belmonte. Gusto ko yung ginagawa nila sa Quezon City. Nakikita ko yung pag-unlad ng Quezon City. And I support lahat ng ginagawa nila sa Quezon City. So, mananatili kang konsehal? Kahit nung nasa Parañaque pa ako, natutuwa po ako sa ginagawa ni Herbert. Speaker at ni Herbert sa Quezon City. Kasi nakita ko yung pag-asenso ng Quezon City. Right. Nakita ko eh. So, ngayon, wala akong balak tumakbong mas mataas. I just want to support them. At the same time, yung bagong district ko, especially sa Fairview, this is the first time po kasi, Cara, na magkakaroon ng konsehal ang Fairview. Never nagkaroon. So it's a first. Kaya yun, I'm excited na makapag-silbi ako sa District 5. Okay, laging sinasabi na kapag eleksyon, malaki raw ang advantage ng mga artista dahil awareness, star power. True. Pero sa eleksyong ito, may mga artistang nalaglag, may mga artistang nagwagi. Sa tingin nyo ba yung star power na ito sa eleksyon ay nag-wane na? Hindi na ba mahilig sa artista ang mga Pilipino ngayon? Hindi naman. Ang feeling ko kasi, opinion ko lang naman to sa nakikita ko. Pag artista ka, you have an advantage. Kasi awareness, kilala yung pangalan mo.
paano mo ngayon to mako-convert into votes? Right. Yun ang problema doon. Kasi kilala ka na. Ngayon, syempre yung tao, hindi perket kilala ka, boboto ka na nila. Ang kailangan, malaman kung ano bang intention mo para sa amin. So, plus na yung artista ka eh. Advantage na yun. You just have to, to convince them na iboto ka. Paano? Mapakinggan ka. So, hindi enough na maging artista ka lamang para makasiguro ka ng panalo? Hindi enough para sa akin. Kasi ang mga botante, syempre, matatalino yan. You think mas matalino ngayon ang botanteng Pilipino? I guess, kasi yung mga pinagdaaran nilang mga nakaraan, syempre, na-experience nila, ay, ganito pala yung binoto namin. Ay, syempre, may mga pagsisisi yan sa mga binoto nila. Kaya, yung experience, siyempre, nagiging mas matalino sila ngayon. Ayaw na namin iboto yan kasi ganyan yan. Subukan naman natin to baka dito. So, proseso yan na makakatsamba ka ng tamang kandidato na maglilingkod sa'yo. Tapos yun, mapagkakatiwalaan mo na siya. Doon ka na lagi. Kasi laging sinasabi na ang mga botanteng Pilipino daw, tinitingnan lang yung apelido, yung kilalang pangalan, ibig sabihin mga dynasty, or kung sino yung nakikita nila sa TV at sa pelikula. Pero ngayon, sa tingin mo, nag-iba na yung panlasa ng botanteng Pilipino? Iba-ibang lugar din yan. Kasi may mga dynasty na rin natatalo ngayon. Siguro because nga, hindi nila naramdaman yung serbisyo. So, yung name recall, sabi ko nga, plus na yan. Kung meron kang name recall, plus na yan. But it's not enough. It's not enough. Kaya dapat, pag naglilingkod ka, maglingkod ka ng maayos at mabuti sa constituents mo. Kasi hindi pwedeng, nanalo ako, kilalang kilala. Ako lang ang kilala dito sa bayan namin, yung pangalan namin, kami lang ang kilala. Pero, hindi ka naman nagsisilbi. Talagang lulusutan ka niyan. Tama. This is an age-old question para sa mga artista. Pero laging sinasabi, anong alam niyan? Ang alam lang naman yan, magpatawa, umiyak, magdrama. Anong gagawin ko? Anong sagot mo doon? Alam nyo kasi, sa amin mga artista, nasasaktan kami pag sinasabihan kami ng ganyan. Kasi, alam mo, katulad yan, ako hindi ko maintindihan kung bakit kailangan tanggalan kami ng trabaho during the campaign period. So, sige, ano na lang kami. Pero mo, nagkakampanya ako, wala akong trabaho, wala akong sweldo. Ito lang bansa yata, ito ang may ganito. Ang artista, feeling ko masyadong dinadown sa ating bansa. Siguro may mga artista na nagpabaya sa kanilang trabaho. But you don't have to generalize everyone. May mga artista na gumagawa ng mabuti. May mga artista na nagpapabaya. Kaya lang, habang tumatagal, yun nga, katulad yan, sinasabi, wala nang yung artista, hindi na nananalo mga artista ngayon. Masama ng imahe ng mga artista. But the truth is, may nananalo pa rin. Bakit? Kasi sila may ginagawa. Siguro yung iba, sorry na lang, mali yung pagkampanya, hindi na na-re-elect, siguro dahil, yun nga, hindi nakapagtrabaho ng maayos. Kumbaga, huwag kayong tingnan dahil lang sa inyong pagiging artista. Yes, and do not generalize. Everyone. Dapat as an individual ang pagtingin mo. And as a whole, you have to respect, syempre, yung pagka-artista, whether manalo ka o hindi, respetuhin natin yung isa't isa. Because at the end of the day, ang pagiging artista is just like any other job. Nagkataon lang na napapanood ka sa TV. Oo. Tsaka, ewan ko, nasasaktan ako kasi pag sinasabi, kaya natatalo na mga artista. Wag natin boto yung mga artista, wala namang gagawin yan eh. Kasi, ang nangyari na parang na-generalize na. Tingnan muna yung tao. Yung tao ang importante. Hindi yung kung ano ka, artista ka ba, o ano ka ba. Alright. And good luck to you. Congratulations. Thank you, Cara, and good luck to you. Councilor Anjo Iliana, nanalo nga po bilang konsehal sa 5th District ng Quezon City.